mabuhay muli ang ating Panginoong Hesus. Tulad po ng sinabi ni Apostol Pablo, that our preaching is useless. Our faith is useless. We are still guilty of our sin. Verse 14. Our hope is only for this life only. And we are more pitied than anyone in the world. Kaya pagka hindi ho naganap ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus, sasabihin na lang talaga ng tao, let's feast and drink, for tomorrow we die. Wala hong pag-asa ang buhay. Kung ating titignan ang Mateo 28, isang babae ang nakakita sa ating Panginoong Hesus. At yun po ay si Maria Magdalena. Nang linggo ng umaga, no ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita. Kung ating titignan sa lumang tipan, isang babae ang nahulog sa kasalanan at yun po ay si Eva. Ngunit sa bagong tipan, isang babae din ang ginamit ng Panginoon na siya'y magpapakita rin sa kanya para magbigay ng mabuting balita. Di ba niyo pa napansin? Sa Old Testament, babae. Sa New Testament, babae pa rin. Babae ang naging sanhi ng kasalanan ni Adan at ng buong sanlibutan. Ngunit sa bagong tipan, babae ang ginamit ng Panginoong Hesus, isang babaeng makasalanan, nang makakita sa ating Panginoon, ang tumanggap ng dakilang pag-asa ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Mary went out to visit the tomb. And when he was there in the tomb, sa verse 2, suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, ruled aside the stone, and sat on it. Anghel ng Diyos ang nagsalita para sa kanya. Kaya ang kanyang pagkabuhay, sabi ng 1 Corinthians chapter 12, ay, sabi ng verse 22, okay, balikan natin kapatid, 1 Corinthians chapter 12, verse 22, just as everyone dies because we all belongs to Adam, everyone who belongs to Christ will be given a new life. Yan ang pag-asa natin ngayon. Sa kanyang muling pagkabuhay, lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus ay mayroong bagong buhay. Palakpak sa Panginoon kung ikaw yan. Imposible sa isang tao magkaroon ng bagong buhay na walang relasyon kay Kristo. At yan ang pag-asa nating lahat. Second, His resurrection speaks that then all who belongs to Christ will be raised when He come back. Kaya lahat naman ngayon na nakipag-isa kay Kristo, hindi lang ho magkakaroon ng bagong buhay. Kundi sabi ng verse 23, sila po ngayon na po ay mabubuhay naman muli. Yun yung sabi, but there is an order to this resurrection. Christ was raised as the first of the harvest, then all who belongs to Christ will be raised when He comes back. Kaya ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus may bagong buhay dahil sa kanyang pagkabuhay na magmuli, at lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus ay mabubuhay din muli dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ito pa, lahat ngayon ng kapangyarihan ng kadiliman sa daigdig na ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay nawala ng kapangyarihan. All the rulers and the darkness of this world are destroyed in the name of our Lord Jesus Christ. Because of His resurrection, having destroyed every rulers and authority and power, kaya wala nang ibang makapangyarihan sa lahat kundi ang ating Panginoong Hesukristo na. His resurrection speaks of His power and authority. Kaya pagka ginamit mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, makikita mo at maranasan ng kanyang buhay na kapangyarihan. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, God has put all things under His authority. Ang kabuuan ng kanyang muling pagkabuhay ay pagpapakita sa atin, hallelujah, ng kanyang kadakilaan at ng kanyang kapangyarihan. Colossians chapter 3 verse 1 to 4, please. Basahin natin. Ang atin pong pag-asa ay ito. Since you have been raised
to new life with Christ, set your sight on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Verse 2, think about the things of heaven, not the things of earth. 3, for you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share all His glory. Kaya makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus. That's the good news of the resurrection power of our Lord Jesus Christ. You have the glory of God. Tingnan mo nga yung katabi mo. That's the glory of God. Amen. Jesus Christ died to everyone who believes. Next, please. Glory to God. You were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Ito po ang magandang balita. Sa Kanyang muling pagkabuhay, tayong mga namatay na ay nagkaroon ng buhay. Kaya lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo ay buhay na buhay. You are alive in Christ. Amen. Kaya kung walang anak ng Diyos ngayong patay, lahat ng mga anak ng Diyos ay buhay. Walang anak ng Diyos nang nanlulupaypay. Ang mga anak ng Diyos ay buhay na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka na mahina, kundi ikaw ay malakas na. Amen. Hindi ka na alipin, kundi ikaw ay malaya na. Glory to God. That's the promise of the Lord. Colossians chapter 2, verse 13 to 14. Ito po, isa sa nagbigay sa akin ito ng pag-asa. Colossians chapter 2, 13 to 15. Basahin natin ng malakas. Ready, 1, to go. You were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut off away, then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. 14, He canceled the records of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Lahat ng kasalanan mo noon, burado na. Hallelujah! Abay, dapat pumalakpakan. Dahil sa Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ay gaano kapusakal, karumi, kamakasalanan, cancel. He canceled the records of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. And 15 says, in this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Lahat ngayon na nakipag-isa kay Kristo Jesus ay kasama na sa parada ng Kanyang tagumpay. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon, kapatid, na ang anak ng Diyos ay victorious! Because of that cross, because of His nail to the cross, tayong lahat na nakipag-isa sa Kanya, kasama sa Kanyang tagumpay. Pakpakan natin ang Panginoon. That's the reason why Jesus died on the cross. He gave His Son, His only begotten Son, to the cross for you to experience His victory and glory. His glory and victory. And this is the good news, kapatid. Today, as we celebrate this resurrection, you have all this assurance. You have all this hope for the Lord. Ang makita mo ngayon sa buhay mo, dahil kay Kristo, ang buhay mo na dating pangit, ngayon maganda na. Ang buhay mo dating mahina, ngayon malakas na. Ang dati mo buhay na madilim, ngayon ay maliwanag na. At tinideklara ko na ang kaluwalhatian ng Diyos mananagana sa buhay ng bawat mananampalataya. You have that glory of our Lord Jesus Christ. Reason number 1 of His resurrection power. His resurrection speaks of, number 1, our worship to God. Sabihin nga natin, worship. His resurrection speaks of our kaya dapat, kapatid, ikaw ngayon, sumamba ka ng todo sa Diyos.